Balikan po natin yung balita tungkol sa pagkatalo ni Senadora Grace Ho sa kanyang mga apela sa Comelec-Ambang para hindi siya madiskwalipika sa kanyang pagtakbo sa pagka-presidente. Kausap po natin siya ngayong gabi mismo sa pamamagitan po ito ng telepono. Magandang gabi po, Senadora. Hi, magandang gabi po, Manong Mike, at sa lahat po na nakikinig. Magandang gabi po at maligayang paghahanda sa Pasko sa inyong lahat. Opo, ano po ang gagawin nyo ngayon? Ito nga po, may panandaliang relief tayo. Ibig sabihin po, nananatili ang ating pangalan sa listahan ng mga tumatakbo o kwalipikado bilang Pangulo. Subalit po, medyo yung timing po ng kanilang pagdesisyon, kung kailan po magsasara lahat ng tanggapan ng gobyerno. Kaya nga po medyo parang nananadya ng konti sapagkat meron pong proseso na sinusunod para makakuha ka ng TRO sa korte. Alam naman po natin, sarado po nga yung mga sangay na yan. Kaya para po bang pinapatakbo nilang metro, pero pag natapos yan, wala ka namang mapuntahan. Subalit gagawin pa rin po namin ang nararapat. Ang araw lang na pwede namin ihain yan para magkaroon ng TRO ay sa 28 po. So yun po ang ating gagawin. Sa Lunes po yun, Senadora. Opo. So habang ito po ay ngayon, yung ganyan naging desisyon ng Comelec, sa Lunes nga sabi nyo ay pupunta kayo sa Korte Suprema, ano po ang epekto nito kung meron sa inyong paglilibot, sa inyong pag-iikot, sa inyong pakikihalubilo sa mga botante, Senadora? Magkakaroon ba? Una-una po, nais pong pasalamatan kayo sa pagkakataon na binibigay ninyo sapagkat ito po ay pagkakataon para masabi sa ating mga kababayan na ako'y humihingi ng paumunhin sa kalituhan na nangyayari ngayon. Ako po ay nananatiling kandidato. Meron pong mga prosesong legal na kailangan gawin. Subalit kami naman po ay kumpiyansa sapagkat alam niyo po, Manong Mike, kung maaari lang po, 3 pong bagay lamang yan. Sinasabi po nila, ako po ay hindi residente ng Pilipinas ng 10 taon. 3 bagay lang po magpapatunay kung bibigyan nila ng konting pagtingin. Una po, letter T, transcript ng mga anak ko. Number 2, tirahan na binili namin dito na higit 10 taon. At pangatlo po ay yung ating tax identification number. At hindi lamang po yan, marami pa pong mga pruweba na sana man lang ay tignan nila. Ako po ay sinabi ng nanay ko, huwag magsisinungaling. Ako po ay tapat. Kung ano po ang gusto kong para sa ating mga kababayan, na sana magkaroon na tayo ng pagbabago na bawat pamilya ay magkaroon ng disente at masarap na Noche Buena, na hindi tayo magtataka kung bukas may trabaho pa tayo o yung ating mga pamilya ay ligtas. Importante po yan na ang isang magpapatakbo ng gobyerno ay may tunay na malasakit at pagtulong, lalong-lalo na sa mahihirap. Yun po ang aking layunin at ito po yung mga balakid lamang na kakayanin natin para sa layunin na yan. Senadora, hindi ko alam kung nakarating na sa inyo ang balita. Naglabas po ng resulta ng bagong survey, ang SWS po ito, Social Weather Stations. Doon sa survey na yon, lumabas, binalita po namin ito kanina lamang, statistically tied na raw po kayo ngayon nung iba pang mga kakandidato sa pagkapangulo na sina Vice President Jojo Marbinay, dating DTI Secretary Maroa, DILG Secretary Marojas, at Davao Mayor Duterte. Ano po reaksyon nyo dyan na statistically tied kayo ngayong doon po sa pinakahuling survey ng SWS, Senadora? Hindi ko alam na kaming 4 ay statistically tied. Ang alam ko kami ni Vice President Binay ang tied po dito. Subalit ako po ay buong mapagkumbabang nagpapasalamat sa patuloy na pananalig at suporta ng ating mga kababayan sa kabila ng mga kaliwat kanang pagdagok po sa aking nais na gawin na sana po ay manilbihan para naman po mas maramdaman ng ating mga kababayan ang pagkalinga ng gobyerno. Para po sa ating mga kababayan at sa mga supporters, nananatili po tayo sa listahan ng mga kandidato. Pero alam naman po natin na may mga gumagawa po ng kung ano-anong paraan para po maalis tayo dyan. Hayaan niyo na po. Ako po ay mapayapa sa aking sarili. Basta sabi ng nanay ko, tumulong sa kapwa at huwag magsinungaling, huwag magnakaw. At yun naman po talaga ang nais nating mapatunayan. Opo, kung meron man, Senadora, ano naging epekto nitong sunod-sunod na naging mga desisyon ng Comelec laban sa inyo sa mga suporta o sa pagdating o buhos ng suporta sa inyo? Naapektuhan ba, Senadora? May mga nag-aalinlangan po. Alam niyo po, nung sinabi nga po ng Pulse Asia, nung sila po ay nagsa-survey, tinatanong po ng mga tao, kandidato pa ba siya? Hindi naman nila pwedeng ma-explika.
Alam niyo po, Manong Mike, nung tumakbo po si FPJ noon, ito rin po ang tinapon sa kanya, issue po ng kanyang citizenship. Yun po yata ang nangyayari pag wala kang issue ng pagnanakaw sa gobyerno o paggawa ng masama sa iyong tatanggapin ko po ng buong buo ang hamon na ito. Ako naman po, sabi ko nga sa inyo, matuloy man o hindi, ang akin lamang gusto ay maramdaman naman ng ating mga kababayan ang pagtulong ng gobyerno sa pamamagitan ng isang pinuno na may tunay na malasakit. Sapagkat hindi lamang po importante yung maayos sa pagpapatakbo o ikaw ay kung ano man ang gagawin mo. Kung hindi naman nararamdaman ng tao ang pagtulong, paliwala po. Okay. Sige, Senadora, nagpapasalamat po kami at tinanggap nyo ang tawag namin ngayong gabi at sinagot nyo ang mga tanong namin. Maligayang Pasko po sa inyong lahat at sa iyo, Manong. Maligayang Pasko po, Senadora.